At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga po sa episode 38 natin para kay Season 3 One Punch Man. Pero anyway, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ayang sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At nung sa kanina nga dito tayo natapos sa pagpapalit ng lugar ng mga to sa kanilang labanan. At eto nga parang nahuhulog na sila rito sa parang waterfalls na nga na to. At now, ang continuation niyan is dito naman na. So eto nga habang nahuhulog dyan, etong tatlo ay tuloy sila sa laban. At eto ngayon si Gale Wind, bigla niya nang winasiwas. Etong kanyang steel wire, inatake niya si Flashy Flash. Pero ilag lang dyan ang napaka-smooth. Etong si Flashy, so zigzag lang siya. At pagkatapos nga nito, spang! Bigla niyang hinataw dito. Etong si Gale Wind, pero eto nga, ngiti-ngiti lang dyan. Etong si Gale Wind, habang sinasalag niya nga etong pag-atake dyan ni Flashy Flash. At then, ay dito nga ngayon biglang bawi ng sipa itong dalawa. Itong si Hellfire saka si Gale Wind gamit itong nga kanilang Storm Blade Kick. Pero yun, dali-dali, nakailag nga dyan itong si Flashy. So talon lang siya dyan at balik si Flashy dyan. At itong nga bigla nang hinataw ulit dyan itong dalawa. Pero ayun, dali-dali ay talon nga patras itong si Hellfire saka nga itong si Gale Wind. So ito, nagkakaiwasan lang sila rito nung mga pag-atake sa bawat isa. At then, ito nga ngayon biglang tusok-tusok na ni Flashy ito yung espada dyan sa may waterfalls. So parang may matutungtungan siya. Habang sa kabilang banda ay ayun yung dalawa napunta na sa isa pang parang waterfalls nga dyan. At then ay ito nga ngayon salita na itong dalawa. Sabi nga nila dyan, diba ang gandang araw nito ng place nila. Ito ay kinuha nila persahan dyan sa mga halimaw. At dito nga araw kasi ay pwede silang mag all out, pwede nilang ilabas yung kanilang buong lakas. At so ngayon na ito nga si Flashy Flash, tingin-tingin lang dyan sa dalawa, hindi siya naimik. But then ay pagkatapos nga nito ay ito nga biglang sigaw na itong dalawa. Sabi nga nila dyan na maghanda na itong si Flashy Flash dahil yung golden o yung elite ng 37th generation, ayan yung tatapos sa kanya. At ito ngayon biglang atake na nga ulit yan itong dalawa. At sabay sabi nga nila rito, ang papatay ngayon dito kay Flashy Flash, ang mga pangalan ay Hellfire at Gale Wind. So ito bigla nga nilang hinataw dyan itong si Flashy. At dito ay sinabi na nga rin kung ano yung threat level ng dalawa na to. So parehas yan si Hellfire sa si Gale Wind, mga demon threat level yan sila. At then ay eto nga pagkatapos nga rito sa introduction sa threat level ng dalawa na to ay dito nga bigla na parang nag-slash through etong tatlo. Grabe, kala mo naging twister etong mga to. At ayun, boom, bigla sila nag-dive papunta nga ron sa isang area na nga na yan. At pagkatapos nga nito, spang pang pang hala, sige. So dito palitan lang ng mga bawat slashes pag-atake etong tatlo. At dito ngayon is biglang tanong na etong si Flashy habang dinedeflect niya yung mga pag-atake ng dalawa. Sabi niya nga dyan, sino yung nag-hire sa kanila para patayin siya. At eto tuloy nga dito ngayon ni Flashy Flash kasi ang balak niya pagkatapos nga raw ng trabaho nila dito sa Monster Association, bibistahin niya yung employer ng dalawa na to. At then pagkatapos nga nito ay dito nga ngayon biglang atras muna etong tatlo. So ayan, biglang punta sila rito sa may bridge. At eto ngayon salita na si Gale Wind. So nabubulol ako sa pangalan nito. Sabi niya nga dyan, gustong malaman ni Flashy kung sino yung employer nila. Sige, paano kung sabihin niya na ang employer nila ay yung kingpin ng slave trade? Sabi niya ganyan. Si Lantern Monk, ano raw gagawin nito ni Flashy? Sa tingin daw ba niya kaya niyang harapin ng siya lang mag-isa yung buong army ng Underground Syndicate? At then eto nga ngayon, tingnan sa malayo. At si Flashy sabi na nga dyan na hindi pwede yung isa na yun. So ito nagulat si Gale Wind. Sabi na nga dyan, bakit naman hindi? So ito sabi ngayon ni Flashy kasi pinatay niya na yung tinutukoy na ito ni Gale Wind kasi nga raw naalibad ba rin siya doon sa mga lagi na lang siyang pinapapatay ng mama ng araw na yun. So kaya yung pinatay niya na, sabi ng ganyan. So lagi raw kasi may nagpapadala na assassin dito kay Flashy Flash. Ayun, naguguluhan siya kaya tinapos niya na yung pinaka-boss. So kaya ito nagugulat ngayon dyan itong si Gale Wind. At then ay dito na nga nagbanggit ng mga pangalan itong si Gale Wind. At lahat ng yan mga sindikato yung mga pangalan na binabanggit niya rito, mga big time na syndicate. Pero ito nga sinasabi nga lang dito ni Flashy na hindi yon lahat ng mga nabanggit nito ni Gale Wind, hindi yan yung employer nila kasi lahat yan pinatay niya na, sabi ng ganyan. At ito nga sabi nga ni Flashy, yung top 5 executives ng mga assassin na organization, lahat daw yun nalulunod na o nasa ilalim na ng tubig. So ibig sabihin pinatay niya na nga rin yun. At then ay ito ngayon bigla nga sabi dito ni Flashy, di raw siya
talaga maingay, hindi siya makakwento. Pero pag meron daw kasi na nagpapapatay sa kanya, ang ginagawa niya, tinatapos niya rin, pinapatay niya rin daw yung nagpapatay sa kanya na yun. So syempre laro may alam niyan kasi nga di niya naman daw kinukwento. So ito ay ginagawa niya maliban pa nga sa trabaho niya bilang hero, ganyan. So parang sideline niya yan. So pag may free time siya, ayun, binabanatan ni Flashy, binabalikan niya yung mga nagpapatay sa kanya. So kaya ito, baling na si Flashy dun sa dalawa. Sabi nga niya, tapos ka na ba sa kahihiyan mo, sa pagsisinungaling mo? Sabihin mo na kung sino yung nag-utos sa inyo na patayin ako, sabi niyang ganyan. At then, eto nga salita na. Etong si Gaylwin, sabi niya nga dyan, binabanggit niya lang talaga dyan kay Flashy yung mga pangalan, yung sa mga listahan niya na next na papatayin niya pagkatapos nila rito kay Flash. Pero ayun, ay tinapos na raw ni Flash yung dapat na gagawin nila. So kaya naman, maraming salamat nga raw at mamatay na. Ayun si Flashy, so grabe, ang lupit nito ni Gaylwin. But then eto nga ngayon, biglang naglaho etong dalawa at eto ngayon, biglang inatake ulit nila dyan. Etong si Flashy, so grabe, kala mo mga spark lang nitong mga to, sobrang bilis gumalaw At then, eto nga ngayon, sige dito, banat na. Etong sila Gaylwin dito kay Flashy at eto nga, sabi nga rito ng dalawa, na isa lang naman daw yung hadlang para sa pagdodomina nila sa buong mundo at hindi yan yung mga heroes, kung hindi yung pinakamahusay na mandirigma ng 44th generation. At eto nga yan si Flash. At then, eto nga biglang hataw ngayon dyan, biglang sinipa ni Gaylwin itong si Flashy na may sagliran at eto nga sa pool ngayon dyan etong si Flashy. At sabi nga rito ngayon ni Gaylwin na hindi na nga raw nila hahayaan na may kung sino pa napakalat-kalat dyan na gumagamit o marunong gumamit ng ninjutsu. Pero eto nga ay habang napatras na nga rito etong si Flashy, naalala niya etong ninja na hero, sabi niya nga dyan na hindi lang yung village yung marunong gumamit ng ninjutsu. Pero eto nga ay bawi nga rito etong dalawa, sabi nga nila dyan. Pero kung ikukumpara sa kanila ay walang sinabi yung mga technique na ninjutsu nung iba. So ibig sabihin mas top pa rin sila, kaya mas okay lang yan. At eto ngayon, sabi nga nung dalawa rito kay Flash na sa buong history yung 37th generation, ayan yung sinasabi na pinakamalakas. At sa generation na yun, silang dalawang araw yung pinakamahusay, yung pinakamalakas, at sila ngayon yung kinakaharap nito ni Flashy, sabi nilang ganyan. At then eto nga, sipa ulit dyan etong dalawa at sabi nga nito ni Gaylwin dito kay Flashy, hanggang saan daw kaya tatagal etong ex of former lead ng 44th generation. At then ay dito nga ngayon biglang nag-slash through eto si Flashy dyan sa gitna nito ni Gaylwin sa kangan ni Hellfire. So ito gulat na gulat etong dalawa kasi ang bilis sobra nito ni Flashy. At then eto nga ngayon tigil dyan etong dalawa habang eto nga lakad-lakad lang etong si Flashy. Eto nga sabi nga nila dito ni Gaylwin saka ni Hellfire, aba hindi na masama, pero eto na ba, yan na ba yung pinakatap na bilis neto ni Flashy? So ito baling etong si Flashy dun sa dalawa at sabi niya nga dyan na pwede ba na wag na magpigil etong dalawa at ilabas na nila yung kanilang monster power o kung ano man natawag nila dyan. At then ay eto nga ngayon biglang parang nagliwanag yung mata ng dalawa, sabi nga nila dyan. So ibig sabihin alam mo pala. So ito sabi nga rito ni Flashy, paano ba naman kasi yung isa na yun, ito si Hellfire ay naglalabas daw ng aura, yun nga yung di magandang aura, at napatunayan niya raw yan nung pinili nila na magpalit sila ng pwesto. At eto nga yung nahulog sila dyan sa may underground. At then eto nga tuloy pa ni Flashy na inexperience pa nga raw, hindi pa experiencado yung dalawa, kaya hindi pa raw nila makakontrol yung nakuha nilang bilis at lakas nung sa lakas na binibigay sa kanila nung kanilang pagiging halimaw. At eto nga ngayon sabi ni Flashy, dahil dyan kaya sila pumili ng isang malawak na lugar para mailabas nila yung kanilang buong pwersa at saka yung kanilang buong lakas. At then eto nga biglang sabi ngayon ni Gaylwin, aba ibig sabihin alam pala nito ni Flashy pero kinagat niya pa rin yung pain. At eto nga sabi nila na hindi raw sila mga cute kapag papatay na, sabi nilang ganyan. At eto nga ngayon nagtatransform na sa pagiging halimaw ito si Gaylwin at saka nga itong si Hellfire. At pagkatapos nga nito ay sabi ngayon dito ni Flashy ay silang dalawa raw ngayon yung matututo, malalaman nila at makikita kung ano talaga yung current status ng lakas nila. At eto pa nga, maging halimaw raw sila o maging tao, etong dalawa ay di raw uubra yung lakas nila rito kay Flashy, hindi nila kayang talunin yan. So grabe mag trash talk etong si Flashy. Pero eto nga naka tiger look na dyan yung dalawa dyan kay Flashy. At sabi nga nila, sige magsalita lang etong si Flashy, nonsense na yan. At eto ay mag-focus daw etong si Flashy din sa dalawa at tignan daw ni Flashy kung makakasabay siya sa bilis ng mga to. At pagkatapos nga niya ay eto biglang glaho yung dalawa dyan sa harapan ni Flashy. So yun, nagulat dito etong si Flashy, hindi niya nakita yung dalawa. At pagkatapos nga niya ay eto biglang nasa harapan niya na etong dalawa, sobrang bilis. At eto nga nakahalimaw
na form na etong dalawa. So kung kanina ang kanilang threat level ay demon threat level, ngayon na nasa halimaw na form na etong dalawa, yung kanilang demon threat dyan tumaas na, naging dragon threat na yung level ng dalawa. So grabe, biglang tumaas na yung kanilang lakas. At eto nga, handa na nilang tirahin dyan o banatan etong si Flashy Flash. At pagkatapos nga niya is yan guys, so hanggang dito lang etong si episode 38 natin. At ayan, ay hintay-hintay lang po para sa kasunod na episode ito ni Kalbo. At ulit ay maraming salamat guys sa walang sawang pagsuporta at panonood dito kay One Punch Man natin at saka sa channel natin. So kung matripan nyo pala itong video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun na naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.